Hello mga kagipit, share ko pala yung pinaka-worst, isa sa pinaka-worst na nangyari sa akin, nangyari sa buhay ko, na iilan lang ang nakakaalam siguro, aside sa pamilya ko. Ayoko na siyang i-share kasi ayoko nang balikan. Kasi pag tinitignan ko yung itsura ko nung nagkaroon ako ng chicken pox, bulutong nung last year, parang naawa ako na parang ako pala 'to, pinagdaanan ko pala 'to, grabe yung hirap. Alam niyo na yung pag isa kang OFW, mag-isa ka lang sa ibang bansa, malayo sa pamilya mo. Iba pa rin kasi yung nahawakan mo sila, iba pa rin yung nandiyan, nakikita mo sila, yung iba yung mahiyakap mo talaga pag may pinagdadaanan ka. Iba pa rin kahit na kausap mo sila, ka-video call mo sila, iba pa rin yung lalong-lalo na pag ganito may pinagdadaanan ka. Talagang una mong tatawagin yung mama mo at papa mo na nandiyan sana sa tabi mo pero malayo. So, shinare ko tong experience ko siguro na rin para mabalik yung confidence ko sa sarili ko, yung lakas ng loob ko. Kasi ang lala, mas masakit pa to sa breakup. Yung pinagdaanan mo, magkaroon ka ng chicken pox. Sa edad kong to, grabe. Siguro masasabi ko lang sa lahat ng may pinagdadaanan dyan, huwag tayo magpapatalo sa problema. Lakasan pa rin natin yung pananalig natin kay Papa G para hindi tayo panghinaan. Kaya sana ang mga makapanood nito, alagaan nyo yung sarili nyo, palakasin nyo yung immune system nyo. Kasi ako siguro nitong last year, sabay-sabay kasi yung pagod ko, yung stress ko, puyat ko. Siguro kaya din ang bilis ko mahawaan ng sakit at magkasakit nung last year. Lalo na yung kapwa ko, kadama, nanis, tayo dyan ang nagtatrabaho sa bahay. Palakasin nyo yung katawan nyo, kumain kayo sa tamang oras, huwag kayo magpapatalo sa stress, para hindi kayo magkasakit. So, ito na nga, nag-umpisa lang sa ganyan, sa may mga nakikita akong pantal-pantal, mula dibdib, napunta sa mukha. Nilagnat pala ako niyan, pero uminom lang ako ng gamot, kasi dinedma ko lang, pero hindi ko kinaya. Nagpasundo na pala ako sa ambulance. So, pagdating ko doon, kinuhanan ako ng dugo para ma-check kung ano talagang meron na nung sanhi. So, ayun na nga, na-confirm na meron akong chickenpox. Kaya naka-isolate ako dyan sa isang kwarto. Grabe, yung lungkot ko dyan, bumagsak yung mundo ko. Ayun na yung mukha ko nung nakauwi ako, parang biglang malakas ako pero dahil sa pinagdaanan ko, grabe, iyak ko dyan. Siyempre, na-depress ako dyan sa itsura pa lang, kahit sino naman. Tignan nyo naman yung itsura, kahit ako mandidiri ako pag titignan ko. Akala ko talaga hindi na babalik, pero thank you Lord at dito ako nagkaroon. Siyempre, malakas ang gamot nila dito at medyo afford natin. Yan pala yung 9 days kasi may nilalagay akong cream, medyo nawawala-wala na siya. So, eto na yun, medyo kaya ko nang tignan yung sarili ko. Mag-selfie na ako kasi medyo wala. Hindi na masyadong halata dyan. Pero syempre, sa personal, iba pa rin. Talagang hindi na mawawala yung mark kasi talagang dyan ako tinira sa muka. As in, ang dami kong peklat dyan sa muka kung makikita nyo ako sa personal. Kaya, mas importante, alagaan nyo yung katawan nyo, kalusugan nyo. Huwag niyo papabayaan kasi isa lang ating katawan, sabi nga nila. At salamat sa lahat ng tumapos ng video ko. Sana may kahit konti, sana may napulot kayong aral or advice na nagpagaan diyan sa nararamdaman mo, lalo na sa may pinagdadaanan. Lahat ng problema may solusyon. Depende na lang yan sa paano mo i-handle. Pero wag mong kakalimutan na magdasal. Unang-una yun syempre para gumaan. Kaya sa may pinagdadaanan dyan, kaya mo yan. Think positive lang. Magdasal ka lang, malalagpasan mo yan. Mahalin mo lang yung sarili mo. Makakaya mo yan. Thank you for watching po.